Maglatag na lang din ako ng ilang mga datos at for validation ng ating mga kasama na nila Teacher Ruby at Teacher Roel. Una, malinaw sa amin sa Center for Teachers Development and Human Rights that na ang edukasyon ay isang karapatang pantao. Pangunahing obligasyon ito. Hindi to pribileyo. Hindi pribilehiyo, isa itong pangunahing obligasyon ng gobyerno batay sa itinatakda ng ating 1987 Constitution, batay sa itinatakda ng mga international human rights treaties na pumirma tayo, halimbawa ang International Convention for the Economic and Socio-Cultural Rights. Pero nakakabahala, latag na rin ako ng numero na mabilis yung problema ng krisis natin. Una ay 91% yung learning poverty natin batay mismo sa report ng World Bank. Nakakabahala ito, ibig sabihin 91% ng 10 years old natin ay hindi nakakabasa at nakakaunawa. Grabe. Kahit sa isang simpleng kwento at iba pa. Third ay mayroong tayong usapin ng proficiency, batay na rin sa report ng EDCOM 2, lumalabas na 30% lang yung proficiency ng mga nasa grade 3 natin. Pagpasok ng grade 6, 19%. Pagpasok ng, itong malala ka Noel, pagpasok ng senior high, ibig sabihin lumalabas 0.4%. Ibig sabihin pababa ng pababa yung proficiency ng ating mga graduates. Grabe. Sa pagdaan ng panahon hanggat nasa sistema sila ng krisis. Is- So, delikado ito. Grabe At yan. lumalabas, 18 million, batay sa datos mismo ng PSA, ang lumalabas ng mga kabataan natin na tinatawag nating may problema doon sa usapin ng tinatawag nating pag-unawa, yung usapin ng literacy. So, functional illiteracy, yung mga bata ito. At ito ay isang krisis na malaking problema na siguro ay maibabalidate din sa atin nila Teacher Rub. So, labis kaming nababahala rito. Kaya mahalaga din natin mamaya anong ugat ng problemang ito at ano ang possible na solution dito. So, bilang panimula, ganito kalala yung krisis na kinakaharap ng ating bansa. So ito yung ito yung inaasahan nating pag-asa ng bayan. Mm-mm. Ganyan ang sitwasyon. Nako sige. At medyo nakakalungkot yan kasi kung sa Oo, mga ang kaibigan bigat, natin na ang mga bigat nasa yan. teachers, malamang ang binasabi nila, yung 91% learning poverty, teacher factor yan, kasalanan ng mag-grow. Definitely, pag inaral natin ng gusto, hindi ito simpleng teacher factor, maraming mga problema, at yung malaking problema nito ay bunga ng mahabang panahon ng kapabayaan ng gobyerno sa ating edukasyon. Sistema ng edukasyon. Anyway, sige, pero parang ngayon lumalabas, naglapat sila ng solusyon. Bilang bahagi ng solusyon ay yung resulta ng EDCOM 2. Gusto ko marinig sa ating mga guro